Ayun na nga. So before the security, naiwanan ko ang phone ko. Hi guys! Welcome to our day 4 here in Hokkaido. Ayan, so kahapon, we went to Shiroi Koibito Park and also the Morinuma Park. So, hindi ko na kayo nasama dun sa dinner namin dito sa Susukino. Sobrang nakakapagod yung day yesterday, but definitely worth it. So, today on our 4th day, and I think this is the last full day that we have here in Hokkaido, specifically Sapporo. Medyo chill day tayo ngayon na magsha-shopping lang tayo around. So yung usual spots na mga binibila natin. So we'll start with Uniqlo GU. So syempre meron namang Uniqlo sa atin. But if you're going to visit Japan, definitely make a stop sa Uniqlo. Parang estimate ko siguro siguro mga half ang price talaga dito with the exchange rate. And mas mura talaga dito ang Uniqlo. And after that, we'll go to yung mga sikat na drugstore nila to buy some cosmetic products, sa mga pasalubong, mga pasabay sa atin. Yung pinakasikat na chain nila dito is yung Matsumoto Kiyoshi. Makikita mo siya, very recognizable. So even if in Japanese minsan yung logo niya, yung branding niya is bright blue and yellow. And in sa mga Tokyo, medyo iniiba nila yung name nila. It's Matsukiyo na. So we'll go there as well. And no first day natin, may nakita rin akong Sundrug store na pwede natin silipin. Kasi mayroon akong nababasa or mga napapanood din na mas mura daw doon. Especially yung mga ibang pasalubong goods. Kasi minsan yung mga cosmetic store or mga drugstore, they also sell mga pampasalubong para one-stop shop na siya sa mga katulad nating tourists. And they're also tax-free stores. Kaya remember na bring your passport to avail of their tax-free incentives for the tourists. Ayan. So lastly, syempre doon tayo sa pinakasikat sa mga Pilipino, which is the Don Quixote or Donkey. So lahat yan maganda dito sa pinagstayan namin sa Susukino. Sobrang lapit niya talaga, as in siguro mga 5-minute walk from our hotel. Kaya after this, I think kung may isasuggest man ako na pagsayan nyo, it's siguro sa Susukino or even Odori Park area. Ayan. Kasi pag sa Odori Park ka naman nagstay, malapit din yun. Kasi gitna yung Tanokikoji Shotengai ng Odori Park and Susukino Station. And marami ring malls katabi actually dun sa Odori Park. Meron din yung Parco Mall, meron ding Mitsukoshi. So, ayan. So, we'll go there later. Pero ngayon, mag-chill muna. We'll have some coffee first and yan, pakita ko sa inyo mamaya kung saan tayo. So ngayon, pupunta kami dito sa, ayan, Mitsukoshi Mall. Dito yung Uniqlo and GU na store na malapit sa Susukino and Odori area. Yan. So actually ngayong spring-summer time, meron ulit kaming makita ngayon na I think mas malaki na tong parade or matsuri or summer festival. Ayan. So nandito lang sila nakapark sa harap. So itong street na to is closed off siya for public. Yan. So, ngayon di pa sila umaandar and dito lang sila siguro magsa-start pamaya. Yan. So, makita mo, ayan, marami silang mga iba-ibang gods din dito kada float. And kada float, may mga, yan, mga naka-traditional wear. Yung mga babae na nakakimono, nandun sila sa loob ng float. And then mamaya yung mga lalaki, parang traditionally, kasi parang binubuhat yung float. Pero ito meron na rin silang may mga yan, katulad ito, parang may tractor na sila na humihila. Syempre for practicality purposes na rin. Yan. So yan ang haba, ang dami nila. So yan, even yung mga lalaki na naka-traditional wear din sila. Ayan. So anyway, di pa naman nagsa-start. So papasok muna kami dito sa Mitsukoshi. So check natin later kung mag-start na yan or baabutan pa natin. Ayan, nandito na kami guys sa
sa loob ng Mitsukoshi Mall. So, pasok nyo dito. Nasa may 10th floor lang tong store ng GU at Uniqlo. Ayan. So actually, physically magkatabi lang siya. Pero iba pa rin naman yung selection niya siya kay counter. So, tong side na to, this is the side of GU. And pag tumawid ka, dito naman yung Uniqlo side. Ayan. So, kung ako i-recommend ko sa inyo is tumingin muna kayo dito sa GU kasi first wala nito sa Philippines. So, syempre iba rin yung style niyan, iba rin yung selection niyan compared to Uniqlo. And maganda rin dito is actually and based on my observation, mas cheaper dito sa GU. Ayan. So kung siguro may magustuhan kayo, punta muna kayo dito sa GU. Yan. Pero yung aesthetic niya in general, actually, medyo similar sila na Japan minimalist na style. So actually, tumawid ako dito, Uniqlo ulit. Ayan. So dito yung GU. So meron din sila dito mga sale, yung parang pag nakikita mo sa Uniqlo. Ayan. So this one, pag naka-red tag, yan yung mga naka-on sale din. Yan. Yung mga white tag is yun yung mga regular price. So tingnan nyo to is yung simple top lang, the white na shirt for women is 990 yen. So may tax pa yan. So pwedeng bababa pa yun ng 900 yen. So around 300 pesos lang yan bale. Ayan. So ganun din ito, simple top lang. Ayan. And also yung selection niya, syempre depende yan dun sa season. So ngayon, papuntang summer season na. Kaya yung mga benta rin nila dito is ayan, yung mga shirts. So kung hindi naman kayo kalakihan like me na meron naman kayong sizes, pwede rin na gawin nyo na kung masikip yung baggage nyo, pwede dito na lang kayo bumili ng outfit, di ba? Kaysa magdadala kayo ng, kung lalo tatagal kayo sa Japan. So ito hindi lang sa Sapporo. Sa buong Japan, this is a well-known brand. So same owner lang naman yan ng Uniqlo. So other brand lang nila tong GU. Done na tayo sa shopping sa Mitsukoshi area and tumingin tayo dun sa Uniqlo and GU. Ayun, actually wala akong masyadong na-shoot kasi actually bawal pala mag-film sa mga ganong store. So hindi na lang natin tinuloy yung film. And so before kami pumunta dun sa mga drugstore or sa mga Don Quixote, kakain muna kami siguro ng late lunch. So, isa actually sa delicacy or isang specialty dito sa Hokkaido is yung tinatawag nila na soup curry. Ayan. So, syempre yung influence naman from Indian curry and also yung mga katsu curry nila na dito. Pero yung medyo different dito is yun nga, soup form siya. So, yun yung itatry natin dito sa particular restaurant. So, nandito rin siya along sa Tanokikoji Street or Tanokikoji shopping area. Pero nandito siya sa parang hindi na ganun kadaming mga establishments and tourists. So, medyo nasa dulo na siya. I-try nyo rin to. Papakita ko sa inyo later yung itsura ng soup curry. And kung mukhang masarap naman, try natin. Pwede nyo puntahan. So, ito yung labas niya. Ayan, Soul Store. Ayan. So, ang niya is, open siya ng 11:30 hanggang 3 o'clock and then nagre-resume siya sa afternoon. Ayan. So, nasa second floor siya ng building na to. So, may bar sa ilalim. So, ngayon, sarado pa siya. So, doon tayo sa second floor. Ayan. So, soup base siya na kinakain mo with, may mga iba-iba siyang klaseng meat na choices. So, ikaw mamimili ng choice mo ng meat or vegetable. And it usually comes sa side yung rice. Ayan. So parang rin, parang Pinoy din. So akit na lang tayo and tingnan natin, order na tayo. Ayan guys, so nandito na tayo sa loob ng Soul Store soup curry. Ayan. So nabasa ko lang dito sa internet na very well recommended for the Hokkaido style soup curry. So ito actually ang dami nilang choices. So ayan, mamimili ka na lang sa parang protein. Yung pinaka-basic nila is the chicken curry na meron ng basic veggies. And then meron naman sila ng all-in na chicken and vegetable curry na 1,500. So mas mahal na siya depending on the protein and kung mas maraming vegetables. Ayan. So ako in particular, in-order ko yung ito, number 11. Braised Hokkaido beef and maitake mushroom tempura curry. Ayan. So actually medyo modern take to nung soup curry. Kasi meron siyang mga
nakatempura na mushroom over dun sa curry soup. So yan yung itatry natin. Ayan, so na-receive din namin yung order namin. So ito yung sa akin, which is beef soup curry with maitake mushroom. So ito yung malaki yan. So it comes with rice. Ayan. So meron din siyang tinatawag nila dito na signature ng store na to is yung tempura burdock root. Ayan, so try natin yan. And yung sa K-Love naman is ito yung parang basic nila na chicken curry. Ayan. Ayan, so try natin. Try na tayo. Ayan siya. Ang laki niya. Try natin with the soup muna. Ito I think mas close na siya sa Indian curry. Even yung amoy niya. And actually yung texture din niya, very loose. Masarap siya. Pero lighter pa rin siya than yung mga Indian curry. So masarap siya. Yung in-order ko hot, pero hindi pa rin siya actually masyadong hot. So may option pa kayo ng extra hot kung gusto niyo talaga na maanghang. Kala ko heavy siya initially, pero hindi. Hindi siya ganun ka-heavy. Pero yung kulay niya medyo white. So I'm assuming siguro meron tong, kung hindi man coconut cream, pwedeng, actually pwedeng milk or cream lang. Kasi light din siya eh. So baka either, yun nga, or coconut milk lang. So ganito lang siya. Marami siyang soup. So pwede mo siyang i-mix with rice. Nakaseparate yung rice. And so, bibigyan naman sila dito ng utensils na spoon, fork, yan. So, madali siyang kainin sa mga Pilipino, katulad natin. Yan. Yan. So, tingnan nyo to ha. Ayan o. Yung burdock root nila. Ayan, ganyan siya. Try ko siyang i-dip sa curry. And try natin kung anong lasa. Hindi ko rin pa na-try ito eh. Medyo kakaiba siya. Pero masarap naman siya. Wala siyang aftertaste. So, malambot siya. Para rin lang siyang any root crop. Parang medyo similar to kamote or potato. So, sarap. Try. Kain na ako. After namin kumain kanina dun sa Soul Store Soup Curry House, bumalik kami dito sa hotel namin. Walking distance lang naman din siya kasi siguro dala na rin ng pagod and the weather. So nagpahinga na lang muna kami. So now is around 5:30. Ayan. So I think ito naman yung advantage na malapit ka at walking distance ka lang sa mga stores like Don Quijote or mga Matsumoto Kiyoshi, na pwede ka munang bumalik ng hotel and then lumabas ka na lang ulit para mag-shopping. Ayan. Kasi, kumbaga, for the past 3 to 4 days, hindi talaga tayo namili. Ayan. So, ang goal kasi talaga natin is, ngayon, medyo free time na lang and ngayon natin bibilin lahat ng mga pasabay at pasalubong. Ayun. So, baka hindi ko na kayo masama dun sa Don Quijote at Matsumoto Kiyoshi kasi lalo ngayong gabi, I would say yun yung pick din eh. Kasi syempre yung mga tourists na after umikot sa city, babalik din ng hotel yan. And usually gabi yan kasi yung mga stores na to, like Don Quijote, 24 hours talaga siya. So yun, mga kasama mo dyan, kasabay mo sa gabi, usually mga tourists din. Yun. So mamimili din tayo ng mga usual pasabay, like yung mga sunblock, mga skincare, marami dito mga gandang brand. And of course, sa Don Quijote kasi lahat pwede mo makita doon eh. Personally, ako yung favorite ko is the UCC coffee, yung granules. Kasi pag binili mo sa Manila yun, napakamahal. Siguro mga nasa 400 to 500 pesos yung maliit na bottle. Pero dito,
Actually, parang double kasi parang dito mabibili mo siya ng mga 400 to 500 yen lang din. So, halos doble talaga. So, kung lalo kung may extra space kayo and extra weight, definitely bumili din kayo nung mga yan. Ayan. So, hindi ko na siguro mavi-video and yung next video natin siguro tomorrow na paalis na tayo, our last day dito sa Sapporo and our flight back to Manila. Ayan. So, salamat sa panonood so far for today and see you guys on the next one. And good morning guys. So we are now at day 5 for our Hokkaido trip. So pauwi na tayo ngayon. So bale mag-check out na tayo sa hotel natin today. We actually availed of the late checkout. So ang maximum dito sa hotel namin is you could actually extend up to 2 hours. So 11 p.m. to 1 p.m. So mag-1 na rin, mag-check out na kami today. And for this particular hotel, magcha-charge lang sila ng 1,500 per hour. So yun, so kung siguro meron kayong flight na gabi pa and you want to conserve your energy, sulit na rin yun, yung mag-extend kayo. Ayan. So kagabi, di ba, hindi ko na rin kayo nasama. So basically, dong gabi Don Quixote lang kami, nag-Matsumoto Kiyoshi, nag-shopping hall, ayan. So ang resulta is, so ayan, mga Pinoy, usually, pumunta ng isang luggage, uuwi ng 2 luggage. Ayan. So, ayan, medyo mahirap din. From here, magta-taxi kami to Sapporo Station. And then from Sapporo Station, nag-book ako online ng ticket namin kasi may mga part doon na reserve seating. So, para mas schedule nyo yung punta nyo sa airport, I would suggest na try nyo rin mag-book online. So, pwede kong lagay sa description box yung link where I book. So, particularly dito sa Sapporo, yung JR airport line is actually operated by JR East. So, yung mga ibang, yung pag nasa Tokyo ka, bibili ka ng mga Shinkansen, so same company rin siya. So, pwede kong i-attach yung link dito para matry nyo rin, para mas convenient, ma-check yun yung schedule ahead of time ng mga train. Pwede ka pumili ng pinakamabilis nilang train, which is a Super Rapid Express Airport train. Ayan. So later yun, mag-train kami. And then sa New Chitose Airport, yung flight namin later sa Cebu Pacific is at siguro boarding niya is around 5. Ang alis niya talaga is 6:25. So darating kami sa Manila gabi na. Local time around 11:30. So I think the total flight time is mga nasa 5.5 hours. So medyo mas mahaba to compared sa Narita, Tokyo, or Osaka. Ayan. So, baka hindi ko na kayo masama dun sa ibang journey natin for today. Pero siguro pag uwi sa Manila, papakita ko na lang sa inyo yung mga na-shopping ko sa Don Quixote at iba pa. Ayan. See you guys later! Ayan guys, so quick story time lang. So nandito na tayo sa may departure, sa mga boarding gates. Here. Ayan, so nandito na tayo sa may boarding area ng New Chitose Airport. So pagdating namin dito sa after security, ang tip ko lang siguro is if you're going to take the Cebu Pacific flight, is kumain na muna siguro kayo. Pagkalabas nyo, punta kayo dito ng 3 hours before, pag open ng counter, and then maghanap na kayo ng food sa either sa labas or dito sa loob. Kasi kami, dahil sa may nangyari, nakukwento ko later, medyo na late na kami kumain. So ngayon medyo pasara na yung mga restaurants. So parang 5:30 na rin ngayon. Ang boarding ng Cebu Pacific is around 6:10. So magmamadali na rin kami. So yun, kaya bakit kami na late is, ayun na nga. So before the security, naiwanan ko ang phone ko doon sa may departure area before yung security. Nung nag-aayos ako ng bag ko, ayun, sabi ko talaga na
pag sa Japan, sobrang hindi rin naman din ako kinabahan dahil alam kong nasa Japan ako, yung friend ko may nangyari na before and nabalik naman yung gamit niya agad dito. So, medyo struggle lang nung una pagpasok ko ng mga boarding gates kasi walang information counter. So, ang ginawa ko is parang kumausap pa ako ng mga ground staff. Wala pa dito yung mga ground staff ng Cebu Pacific since nag-check-in pa sila. Yun, may mga mababait na ground staff ng isang Korean airline dito sa isang boarding gate na pinatawag nila yung ground staff ng Cebu Pacific. And ayun, true enough, nahanap naman. So medyo may kaba lang tayo ng slight. Pero nahanap naman. And may security talaga kasi like pina-identify sa akin kung ano yung passcode ng phone ko para ma-make sure nila na sa akin talaga. And nung pagbigay ng phone ko, pina-open nila using my Face ID para lang malaman na sa akin talaga yung phone. Ayan. So, wag sana mangyari sa inyo. Pero at least, kung mangyari man sa inyo, and Japan naman to, so wag kayo masyadong kabahan. Ayan. So, ngayon, kain lang kami and bored na rin kami na few. See you guys later in Manila.